Hi! Kumusta mga kababayan? Magandang araw, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga saan mang panig ng mundo, saan mang bahagi ng Pilipinas. Kasama nyo na po si Ka Eric sa ating video talakayan at video analysis. Ayan. Oy, sa mga gustong sumuporta ha, at patuloy na tumulong sa at handang magbigay ng suporta kahit papano sa kunti at ngunit subalit ay sincero na pamamaraan, you can contact po and you can connect sa GCash line, sa line of support na 0916-308-7710. Uulitin ko po ha, 0916-308-7710. Yan po ang ating line of support. GCash line din po yan, through kay Langging Rohilda Celis para sa Bangon Sambayanan People's Movement. At yan po ginagamit natin para sa advocacy, People's Forum at mga organizing work na ginagawa natin laban sa korupsyon, pagbibigay ng kaliwanagan at mga pangpolitikang edukasyon sa ating mga kababayan. Sa mga activities po na sinasamahan ni Ka Eric. Ngayong araw na ito, sa ating video analysis, pag-usapan po natin itong hamon na ipinanawagan ni Vice President Sara Duterte kay Ombudsman Boyeng Rimulya. 'Di ba malinaw naman na hindi pa umiinit ang puwet ni Boyeng Rimulya sa kanyang pwesto bilang ombudsman na supposedly tagapaglatigo ng totoong korap at abusado at mga magnanakaw at mga kulukoy at tarantado na opisyal ng gobyerno, pero hindi yun ang kanyang ginagawa. Ang inuna niya kaagad, tirahin itong sila Senator Bongo, sina Vice President Sara Duterte, and syempre ginamit na niya as special operator ngayon si Sunny Boy Codeta, the Big Joke Trillanes. No? Nagsampa ng kaso kahapon dyan sa ombudsman, plunder. Ito ay gawa-gawa at diskarte na parang squid tactics para labo-labo, halo-halo at nang sa ganun po magkaroon ng kalituhan ang taong bayan at ma-divert ang atensyon dito sa mga boss ni Trillanes, no? Si Marcos, si Romualdez, mga sindikato na boss niya na siyang nagpupundo ng kanyang political mercenary operation. Yan lang naman ang purpose niya, no? Maliban na uhaw din ito sa propaganda at media attention. Okay, pero alam na po natin yan. Kaya nga tinatawag siyang the big joke. Pero puntahan natin ito mga kababayan, ang mga pahayag at paghamon na ginawa ni Vice President Sara Duterte kay Boyeng Rimulya. Sabi niya, kung ikaw ay totoong malinis at nagpapakamalinis at ikaw ay sinsirong tumupad sa iyong tungkulin na wala kang kinikilingan, walang pinapaboran, makatarungan at matuwid ang iyong pagsasagawa ng otoridad at function mo bilang ombudsman, hindi unahin mong buksan anong nangyari doon sa kaso ng anak mo na bakit sa loob lamang ng wala pang 3 buwan ay na-dismiss ang kanyang drug case. Wow! Naalala ko pa ito si Boyeng Rimulya, ng good pa ito sila, ang unit team ay okay pa sa pagitan ng alliance ng mga Duterte at ng kanyang boss nito ni Rimulya na sila Marcos at Romualdez. Pumunta ito noong October 2022. I think, October 2022 sa SMNI, no? Special episode yon, kasama ko po doon na nag-host si Pastor Kibuloy. Dahil October yon, papunta din ako noon sa Amerika para magsasagawa ng special education campaign and awareness against CPP, NPA, NDF sa hanay ng mga Filipino communities. Nagkaroon ng pagtitipon sa SMNI. At doon ko unang naharap muli si Boyeng Rimulya pagkatapos ng matagal na panahon na hindi namin siya nakakaharap na nung ako po ay nasa CPP, NPA, NDF pa noon. Ngayon, doon po humingi siya ng tulong, ng pag-unawa mula kay Pastor Kibuloy. Sa SMNI, tinakasan niya ang mga media na nagbabantay doon sa Padre Paura, sa office niya sa DOJ, sapagkat nahuli nga ang anak niya na may almost 1 kilogram ng high-grade marijuana, o ito yung tinatawag na kosh, na bigla na lang pong sumambulat ang iskandalo. And to make the story short, paiyak-iyak siya doon, at pa-OA-OA, humihingi ng tulong para
bigyan siya ng suporta sa public opinion. Which, ganun nga po ang nangyari noon, pinanindigan siya ni Pastor Kibuloy ng SMNI na hindi naman niya kasalanan ang ginawa ng kanyang anak. Pero nagulat na lang tayo, 3 buwan, wala pa halos. Na-dismiss ang kaso niya at ng anak niya at sumambulat ngayon ang pagkakaroon ng banggaan sa loob ng political alliance ng mga Duterte at ng mga Marcos, at nakita natin ang bangis ni Boyeng Rimulya kung paano niya ginamit ang Department of Justice upang magpatupad ng mga panghaharas, panggigipit, hindi lamang kay Pastor Kibuloy, hindi lamang sa Kingdom of Jesus Christ, kundi pati na rin po kay Pangulong Duterte at pati kay Vice President Sara Duterte at sa mga Duterte political camp. Okay? Ngayon, may hamon sa kanya. Si Vice President Sara Duterte, sabi niya, kung gusto mong ipakitang malinis ka at wala kang ginawang maniobra doon at pangingialam sa naging kaso ng anak mo, bakit biglang na-dismiss yun in a very lightning speed, no? Mabilis pa sa kidlat at sa tinatawag ng mga matatanda sa biyahe ng alas 4 train na-dismiss ang kaso ng anak niya involving drugs na nakakagulat sapagkat usually umaabot ng taon yan bago ka magkaroon ng desisyon sa mga kaso related to illegal drugs. So ang tanong dito ngayon ni Vice President Sara Duterte kay Boyeng Rimulya, are you coming clean? Are you doing your function and job from a platform of clean and clear conscience? Sapagkat mahalaga po yan sa papel ni Boyeng Rimulya na ikaw ay dapat bilang ombudsman, wala kang kinikilingan, wala kang pinapanigan, balansi ka at objective ka kahit nang nag-appoint sa iyo ay barkada mo na si Marcos Jr. at ang mga involved na dapat maimbestigahan sa malalaking anomalya ng korupsyon at pandarambong at pangungurakot, mga barkada mo. Like itong si Martin Romualdez, fraternity brad mo ito at barkada nyo ni Marcos. Hindi lang pinsan ni Marcos. So may punto po ang pag-challenge ni Vice President Sara Duterte kay Boyeng Rimulya sapagkat inuna pa nga niya ipakita ang bias niya. At alam natin that itong si Trillanes is working as a political mercenary, as a special agent nila Marcos at Romualdez, and yet nakita din natin na ginagamit siya ngayon ni Boyeng Rimulya para dito sa mga gawa-gawang kaso upang iharas, gipitin at paralisahin o to the point na kung kakayanin ay lumpuin ang ano pa mang natitirang pang-politikang impluensya ng mga Duterte. Kaya napapanahon po itong challenge ni Vice President Sara Duterte kay Ginoong Boyeng Rimulya. Ano na ang iyong paninindigan para i-revisit at mapaimbestigahan mo at kung kinakailangang maisampa muli ang kaso sa anak mo according kay Vice President Sara Duterte para maipakita mo na ikaw ay patas, unahin mo muna ang sarili mong pamilya. Yun na. At ganun din po mga kababayan, ang kanyang gimmick na i-open ang SALN o Statements of Assets, Liabilities, and Net Worth. Unahin mo muna ang sarili mo. Ipa-open mo ang SALN mo, ang kay John Vic Rimulya na kapatid mo bilang DILG Secretary, ipa-open mo na rin ang SALN ni Marcos at ng kanyang pamilya, pati dito kina Romualdez, kina Saldico, lahat na i-publish mo. At mas maganda kung naipapakita mo sa media. Nakapost din sa Open SALN website o Open SALN page ng ombudsman mula sa presidente pababa hanggang sa mga barangay officials. Sapagkat yun man ang dapat at marapat na gawin, na ang mga pamumuhay, ang kinikita, ang mga financial, economic, and other involvement ng mga opisyal ng gobyerno ay dapat hayag at lantad. Pangalawa, ipakita mo na ikaw ay ombudsman ng taong bayan, hindi ka ombudsman ni Marcos. Unahin mong mapaimbestiga at mapabilis ang pagbubuo ng kaso at maisampa laban kay Romualdez, laban kay Saldico, at marami pang mga alipores nila na hindi pa na ipapatawag, hindi pa nabibigyan ng karampatang pagbibigay ng seryosong investigasyon. Gawin mo na at mag-hire ka na ng special
investigators or special team of lawyers. Punduhan mo na at gawin mo ang iyong trabaho nang naaayon sa immediate na pangangailangan ng mamamayan. And what is that? Help on the case build-up into the criminal prosecution, conviction, and punishment ng lahat ng sangkot sa flood control projects na ito. Hindi na pinagtatakpan ang mga punong salarin. At alam mo rin yan, na ang mga budget na ginamit, like unprogrammed appropriations, mga insertions, lahat ng yan, hindi yan may papalabas ni Martin Romualdez at nila Saldico kung hindi pinipirmahan ni Marcos. Sige nga, imbestigahan mo rin ang boss mo. Imbestigahan mo si Marcos para magkaroon ng pagtitiwala at hindi mababali na pagbibigay ng kumpiyansa ang mamamayan sa iyo. Kaya nga challenge ngayon ni Vice President Sara Duterte sapagkat parang lumalabas na maaga pa ipinakita na ni Boyeng Rimulya ang kanyang pangil that he is willing and ready to weaponize the Ombudsman, the office of the Ombudsman, and the powers vested in the office of the Ombudsman. Hindi para mapapanagot, hindi para maparusahan, at mabawi pati po ang mga dinambong na kayamanan nitong mga magnanakaw at totoong kurakot na mga gobyerno na opisyal sa ilalim ni Marcos at Romualdez. Ang kanyang kinaaabalahan at pinagbibigyan ng focus ngayon ay kung papaano lumantad ang mga reklamo laban kay Vice President Sara Duterte, kay former President Duterte. Kita mo, nauna pang nagsampa ng reklamo ang grupo nila Boyeng Iwe. Si Boyeng Iwe ba? Yung, yung tirador ni Ontiveros na hilaw na komunista sa Akbayan Group at itong grupo nila Virus na Akbayan upang mapaimbestigahan kay Boyeng Rimulya ang supposedly mismanagement or abuse of funds na ginawa daw ni Vice President Sara Duterte pertaining to the 125 million pesos na walang kamatayang issue ng confidential fund. Bagamat ito po ay nabigyan na ng report makailang beses ng Commission on Audit, patuloy pa rin po na cleared na ito at hindi naman po nagsampa o nagreklamo ang COA o nagbigay ng mga negative or adverse findings dito sa naturang 125 million pesos, no, na sinasabing pundo na nilustay ni Vice President Sara Duterte, and yet kinakapital ito ng mga komunistang teroristang grupong CPP, NPA, NDF, mga hilaw na komunistang grupo ni Boyeng Iwe at ni Hontiveros, yung Akbayan, yung Yellow and Pink Zombie ni Trillanes, nila Dilima, at lahat ng ito nagsama-sama upang gamitin ang naturang issue sa propaganda. At ngayon na nakaupo na si Boyeng Rimulya bilang ombudsman, ginagamit din ngayon nila ang oportunidad na itulak ang poder ng ombudsman para ipitin pa ng todo si Vice President Sara Duterte, which is now a clear manifestation ng political harassment and special political demolition job na idinudulog ngayon ng mga bayarang mersenaryo at mga tirador ni Marcos, itong grupo ng Akbayan, CPP, NPA, NDF, sila Trillanes, sila Dilima. At napakatuwang-tuwa naman ni Boyeng Rimulya na nagkakaroon siya ng working relations dito sa mga grupo na supposedly hindi na nga ito dapat binigyan pa ng poder at kapangyarihan sapagkat naging basura na ito sa kasaysayan natin. Ang Yellow Pink Zombie Group nila Dilima, ang hilaw na komunistang grupo ni Hontiveros at ni Boyeng Iwe, at ang mga komunistang teroristang dinurog na sa panahon po ni Pangulong Rodrigo Duterte. The big question right now is, bakit nauna pang sinampahan ng kaso si Governor Chavit Singson? Bakit nauna pang inireklamo ng mga grupo nila Boyeng Iwe at nila Hontiveros si Vice President Sara Duterte na wala namang batayan ito, subalit lahat ng ito ay nangyari kaagad nang biglang umupo si Boyeng Rimulya bilang ombudsman. So parang mga asong ulol na handang manglapa, handang mangagat na pag-upo ng kanilang amo, talagang bumuelo kaagad itong sila Trillanes, itong Akbayan, at ngayon po
ay tinitira nila si former President Duterte, si Senator Bongo, at pati po si Vice President Sara Duterte. Very obvious na hindi po tayo nagkamali in our political estimate na ang gagawin ni Boying Rimulya is makapag naupo ito at na-appoint ni Marcos bilang ombudsman, gagamitin ang Office of the Ombudsman with all the powers and authority na magiging weapon of political operations and demolition job. At hindi nga tayo nagkakamali. Mukhang atat na atat at very eager at excited si Boying Rimulya na subukan ang kanyang galing bilang ombudsman sa paghataw ng mga investigasyon laban kay former President Duterte, laban kay Senator Bongo, laban kay Vice President Sara Duterte, instead of giving the people a fresh hope, yung sariwang pag-asa at paniniwala na pwede pa namang magkaroon ng matino na ombudsman kahit na ang pagmumuka ni Boying Rimulya hindi katiniwatiwala. Subalit nakita natin wala siyang salita na categorical na uunahin kong imbestigahan ang sindikato ni Romualdez at nila Saldico sapagkat nandyan pa ang gang of 6+1. No, halimbawa itong si Jojo Ang na ngayon kinasuhan na naman sa kaso niya na palpak at hausyaw ang proyekto dyan sa Tugatog Cemetery, dyan sa may Malabon o Novaliches, mga kababayan. At ngayon, itong grupong ito ng mga ngatay ng pondo, Jojo Ang, Eric Yap, Dong Gonzales, at pati po itong si JJ Suarez, si Stella Kimbot, sina Congressman Momo, sina Manix Dalipi, sina Garjola, ay nandyan lang. No? Walang ginagalaw sa kanila ang ombudsman. Walang investigasyon. At hindi rin po gumagalaw ang Anti-Money Laundering Council laban sa kanila na itinuturong ito ang mga tao na kasabwat ni Saldico at nila Romualdez. Subalit wala tayong nakikitang konkreto at kapanipaniwalang hakbang mula sa investigative body ni Marcos na ICI, Senate Blue Ribbon Committee at lalo na ngayon sa Ombudsman. Sapagkat ang lahat ng mga ginagawa ng ICI, Senate Blue Ribbon Committee, ang imbudo niyan papunta sa Ombudsman because it will be the Ombudsman na siyang mag-prosecute, mag-submit ng kaso at mga ebidensya, mag-consolidate ng depensa ng gobyerno upang durugin itong mga mandarambong sa harap ng sandigan bayan. And yet, ang nakikita natin ang hinahabol ng ombudsman o ng mga bayaran ng mga ahente ni Marcos at Romualdez, hindi naman ito ang mga sangkot sa flood control projects, hindi naman ito ang itinuturo na nandurubot ng darambong ng ating kabanang bayan, at ang mga nagrereklamo ay bahagi ng mga cover-up machinery o makinarya ng pagtatakip at pagtatabon-tabon nila Marcos at ngayon ginagamit bilang mga complainants dito sa Office of the Ombudsman. Kaya nararapat lang itong paghamon na inilabas ni Vice President Sara Duterte that for the Ombudsman to come clean and come clean totally, unahin niya na i-revisit at ipaimbestiga ano ang nangyari sa biglaang sobra pa sa bilis ng kidlat na pagpapadismiss sa kaso ng kriminal na involvement sa droga ng kanyang anak. Ayun. At nakialam ba dito ang mga DOJ, ang mga prosecutor, ang judge? So dapat alam ito ng taong bayan ano ang kanyang gagawin kung ang mga sangkot ay kanyang pamilya na. Lalo na dito sa iskandalosong issue ng pagkakadamit, ng pagkakadamay at pagkakahuli ng kanyang anak sa operasyon ng illegal na droga. That was 2022. 2022. At ngayon, bigla na lang po na-dismiss ang kaso ito within less than 3 months of time. Okay. Kaya may punto ang panawagang ito ni Vice President Sara Duterte. At sana po unahin na rin ni Boying Rimulya na mapaimbestiga ang mga party list na ginamit upang pumasok ang mga pundo at doon idaan ang pangungulimbat like ang party list ni Saldico na Ako Bicol, ang party list group ni Martin Romualdez na Tingog Sinirangan, ang Wasaag Ilonggo party list ni Jojo Ang, ang CWS party list ni Garjola at iba pa, pati ang party list ng CPP, NPA, NDF na nagpupundo ng terorismo ng komunistang grupong CPP, NPA, NDF, itong
ACT Teachers, Gabriela Party or Women's Party at Kabataan Party at itong party list ni Boy Ngiwi na itinuturong grupo nila Hontiveros na may malaking pundong nakuha sa panahon ng panunuhol during impeachment operations nila Romualdez. Ito dapat ang mga seryosong hakbang na unahin at gawan ng nararapat na poder at aksyon ng Office of the Ombudsman. Hindi yung mga complaint ni Trillanes, yung reklamo ng Tindig Balahibo Pilipinas, yung akbayan hilaw na komunista na ang target ay durugin at pasamain at atakihin ng tunutudong political propaganda si Vice President Sara Duterte. Tindig Balahibo Pilipinas, itong kay Kiko D. Ito yung Kiko na walang kwenta kasi may isang Kiko na puro ng ayos ang birada, si Kiko Barsaga. Pero itong Kiko D na apo ni Cory Aquino, anak ito ng isa sa mga anak ni Cory Aquino, ay grupo ito ng Tindig Balahibo Pilipinas. No? Ito yung mga lumapit kay Boying Rimulya. Tindig Balahibo Pilipinas, Akbayan Hilaw na Komunista, nagsama-sama sila para igiit na dapat daw mapaimbestigahan at madisiplina si Vice President Sara Duterte hinggil sa issue ng confidential fund na walang kamatayan kahit na ito ay ibinasura na ng COA ang kanilang reklamo dahil wala namang katotohanan ito ay nalustay o nilustay ni Vice President Sara Duterte. At ngayon, itong grupo ng Tindig Balahibo, mga dilawan, pinklawan ito, at mga nagkukunwaring mga crusader pero tahimik sila sa pandarambong ni Marcos at Romualdez. Alam na kung ano at sino ang pumupundo sa likod nila at alam na kung sino ang kanilang punteriya. Hindi ang Marcos government at Romualdez na binifactor nila. Ngayon, ito ang challenge kay Boying Rimulya. Uunahin mo ba yung mga reklamo na yan ni Sundalong Kanin Trillanes na alam mo naman na yan ay panggigipit, pangharas at pangbubuli at mga discarding special political mercenary operations in behalf of Romualdez and Marcos. Papatulan mo ba yon? Ang paplander-plander niya ni Boy Sundalong Kanin, Boy Codita, the Big Joke Trillanes. Papatulan mo rin itong Tindig Balahibo Pilipinas at itong grupo ng akbayan nila Boy Ngiwi na alam natin ay mga operatiba ni Romualdez yan at nila Marcos na pinupunduhan para magkaroon ng pampolitikang kaguluhan at mga kampanyang politikal upang ang targetin na iparalisa ay ang kalaban o ang kakompetensya ni Marcos at Romualdez, si Vice President Sara Duterte. Subalit ang totoo, may batayan at talaga namang kasumpa-sumpa na problema ng pandarambong at pandurukot in which all the criminal trails, testimonials, circumstances, and revelations of witnesses nagpupunto na ang arkitek at punong salarin ng mga pandarambong na ito si Marcos at si Romualdez. And then ang mga aliporis nila. Sa loob ng Kongreso, ilang senador, mga kongresista, mga taga-DPWH at kontraktor ng mga kriminal, pati DBM at COA sangkot na. O ba't hindi mo ito binibigyan ng enough attention and focus, Ginoong Ombudsman Boying Rimulya? Kaya tayo po ay nagagalak na patuloy na naninindigan at lumalaban pa rin po si Vice President Sara Duterte at ang pamilya Duterte in spite ng grabing harassment, bullying, intimidation, and the use of weaponization of law laban sa kanila, sa kanilang tatay, sa kay Vice President Sara Duterte, and even ngayon ang kalagayan ni Pangulong Rodrigo Duterte at mga kapatid na rin ni Sara Duterte, walang tigil, walang humpay po ang demolition attack, demolition job na ginagawa ni Marcos at Romualdez sa kanila. At ngayon ay ginamit pa ang poder ni Boying Rimulya upang itesting kung kaya nilang mapatanggal o kaya man lang mapasuspend si Vice President Sara Duterte at nang sa ganon po ay mabulabog nila ang kasalukuyang sitwasyon kung saan magkakaroon ng diversionary attention mula doon sa kahindik-hindik karumaldumal na krimeng sumasabog ang pandarambong at ang mga pagnanakaw at pangungurakot na nagaganap sa ilalim ng gobyerno ni Marcos, mapupunta ngayon ang atensyon sa ginagawang special demolition job
laban sa mga Duterte. Ano na, Boying Rimulya? Unahin mo daw po muna ang iyong salin ang iyong pamilya, mga anak mo, at ng iyong kapatid. Kung totoo ba na kayo ay malinis at walang pakundangan na maninindigan kayo o walang pag-aalangan na ipapatupad mo ng patas at matuwid ang iyong kapangyarihan at otoridad bilang ombudsman. Sagutin mo itong paghamon na ito ni Vice President Sara Duterte. Magbabalik po ang isa na namang video analysis and video talakayan with Ka Eric, no? I-discuss din natin po itong bagong sumabog na iskandalo na for 1 year, 2025, na dapat ay priority budget appropriation focus is the education sector, pero ang nangyari sa loob ng isang taon ni Marcos for this year alone, 2025, ay 22 classrooms lang ang naipatayo. So saan napunta ang pundo ng DepEd? Bakit ngayon we have a shortage of 167,000 school classrooms, both elementary and high school all over the country. Bakit 22 classrooms lang ang naipatayo o naipakonstruct under the 2025 fiscal year ni Marcos Jr.? Ayan. So sana punta ang bilyon-bilyon na pundo for school buildings ng Department of Education. Nagulat pati ang mga senador nang tiningnan nila ang record ay 22 classrooms lang ang naipatayo ng gobyerno ni Marcos for 2025. Why? Kaya ito po ay pag-uusapan natin, mukhang umaalingasaw din pati sa Department of Education nang umalis na si Vice President Sara Duterte ang alingaw-ngaw at alingasaw ng pandarambong at pangungurakot. Ano kaya ang magiging pagpapaliwanag na gagawin dito ni Department of Education Secretary Sani Angara? Sa pagbabalik po ng video analysis with Ka Eric, don't forget, share and like our channel and videos natin, i-share and promote, at ang ating Ka Eric Jeff Celis Facebook Live, pati na po ang ating channel sa YouTube ay ikampanyan nyo rin po ninyo please na mag-subscribe ang ating mga kababayan at nang sa ganun po mabigyan sila ng karampatang updates sa mga kaganapan at mga pagtingin at pagpapaliwanag sa mga maiinit na issue na nakakaapekto sa ating buong sambayanang Pilipino. So share, like, and promote and subscribe our Ka Eric Celis YouTube channel and the videos that we share dito sa channel na ito. Maraming salamat sa pagsubaybay, pagsuporta at pagmamahal ninyo sa Ka Eric Celis YouTube channel at ganoon din po sa ating advocacy. Sa gustong tumulong muli at magbigay ng suporta voluntarily and sincerely sa Bangon Sambayanan People's Movement, you can connect to the support line ang 0916-308-7710. 0916-308-7710. Kay Langging po yan, kay Rohilda Celis, siya na rin po ang tumutulong mag-distribute ng ating support distribution. Maraming salamat at mahalin palagi natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Mabuhay po kayo. May God bless everyone and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Bye for now. See you again.